Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are. Today on diary entry number 1120, when I went out into the garden, I saw how everything was breathing the joy of spring. The trees, adorned with flowers, gave off an intoxicating odor. Everything was throbbing with joy, and the birds were singing and chirping their adoration of God, and said to me, "Rejoice and be happy, Sister Faustina." But my soul remains in torment and darkness. My soul is so sensitive to the rustle of grace that it knows how to talk with all created things and with everything that surrounds me. And I know why God has adorned the earth in this way. But my heart cannot be joyful because my beloved has hidden himself from me, and I will not rest until I find him. I do not know how to live without God, but I also feel that God, absolutely self-sufficient though he is, cannot be happy without me. Nang lumabas ako sa hardin, nakita ko kung paano humihinga ang lahat sa kagalakan ng tagsibol. Ang mga puno na pinalamutian ng mga bulaklak ay naglabas ng isang nakalalasing na amoy. Nahalimuyak. Ang lahat ay tumitibok sa kagalakan at ang mga ibon ay umaawit at humuhuni ng kanilang pagsamba sa Diyos. At sinabi sa akin, "Maggalak at maging masaya ka, Sister Faustina." Ngunit ang aking kaluluwa ay nanatili sa paghihirap at biyaya na marunong itong makipag-usap sa lahat ng nilikhang bagay at sa lahat ng bagay na nakapaligid sa akin. At alam ko kung bakit pinalamutian ng Diyos ng lupa sa ganitong paraan. Ngunit hindi maaaring maging masaya ang puso ko dahil inago sa akin ng aking minamahalang kanyang sarili. At hindi ako makapapahinga hanggang sa matagpuan ko siya. Hindi ko alam kung paano mamuhay nang wala ang Diyos. Ngunit hindi ko lubos na madama ang sarili na ang Diyos ay magiging masaya kung wala ang Diyos. Ngunit hindi ko rin lubos na madama ang sarili ko na ang Diyos ay magiging masaya. This is springtime, tagsibol. Tapos na ang taglamig, tapos na ang malulungkot, madilim na bahagi. Pero sa buhay ni Faustina, nandun pa rin siya sa winter season. Nandun pa rin siya sa panahon na malamig, madilim. May dinadaanan siyang ganyan na kung saan hindi niya madama ang Panginoon. At inaatake siya ng kalungkutan sapagkat hindi niya madama ang Panginoon. Sa bagamat ang palibot niya ay masaya dahil nga tagsibol, hindi niya maramdaman, hindi niya ma-appreciate dahil nalulungkot siya, hindi niya madama ang Panginoon. Minsan madarama natin yan sa buhay natin na parang walang Diyos, na parang pinabayaan tayo, lalo na kung tayo ay nasa isang matinding pagsubok, kung tayo ay nagkalugmok sa mga suliranin, na parang walang Diyos. Hingi ka ng hingi, dasal ka ng dasal sa Kanya. Humihingi ng katuparan o kasagutan sa ating mga suliranin, pero walang dumarating, nawaring walang nakikinig. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ni Faustina ng mga panahon na yun. So let me just focus on two things. No? So una, tagsibol at nakakausap niya yung halaman. Remember, ganito rin yung kakayahan ni St. Francis. He was able to talk with the plants, with the trees, with the animals. No, yun, nakakausap na yun. Nararamdaman niya ang sinasabi sa kanya ng mga nilikhang ito. These are all creations of God. But these are, unlike human beings, hindi natin sila nakakausap. Hindi natin narinig kung magsalita mo.
Pero sa case nila St. Francis at ni Faustina, nararamdaman nila, papakinggan nila. Bakit ganun? Sapagkat sila ay in unison na sa mga bagay na ito. Yung vibration, frequency ng mga bagay na ito ay pareho na rin sa frequency ni Faustina. To achieve that kind of frequency, you need to be extra prepared. Sabihin yung discipline mo spiritually, sumusunod ka, ikaw ay nagpa-fasting, naglilinis ng katawan, kain ng maayos, sapat na tulog, mas ma-unlad ng prayer life, yung mga requirements. Kasi sa pamagitan nito, nagiging isa, no? Kaisa ka nung nasa paligid mo. Pero tayo, hindi natin yan magawa sapagkat mas tayo, so for a very long time, tayo ay naging na, hiwalay na sa kung ano tayo. Lumayo yung kaluluwa natin. Ang frequency ng kaluluwa natin ay katulad ng frequency ng halaman, ng hayop. Yan yung magkakaunawaan at magkakaintindihan. But because we are so attuned to the physical body, nalimutan natin yan. So yung ating veil, masyadong makapal. Hindi natin maaninay kung ano ang nasa kabila ng veil o ng belo na suot natin. So unless we become, we take care of ourselves, we pray, we diligently and religiously do our work, spiritual work, yun, maraming paraan yan. Prayers na po, fasting, pagtulog, sakto ng pagtulog at lahat ng yan ay makapagbubunso sa atin upang maging kaisa ang lahat ng nilikha ng Panginoon. Ang isa sa mga hindrance kasi natin, technology. Halimbawa, yung frequency ng mga cellphone natin, masyadong mababa yan. Hindi, dyan tayo nakatune sa frequency ng cellphone, but it is destroying our body. Yung mga radiation na yun, the kind of food that we eat, masyadong madumi, maraming chemicals. So, ito yung block, no? Lumahad lang sa atin para maging makatune in sa frequency ng mga bagay sa palibot natin. So, hindi na tayo naging sensitive. Kasi nga makapal yung lambong or yung veil, yung velo na suot natin. And then, second one is when we seem to be out of sync with God. Ito yung may mga panahon na parang iniiwan tayo ng Panginoon, pero totoo hindi naman tayo iniiwan. It's just that hinahayaan tayo ng Panginoon maglakad sa sarili natin, just like a baby na tinuturuan ng maglakad, nasa likod lang, di ba? So yung bata naglalakad, pero hindi niya tayo nakikita kasi nasa likod tayo, nakaagapay tayo dun sa baby. Ganun ng Panginoon, kapag tayo ay nararamdaman natin na parang nag-iisa lang tayo, nangangapa tayo sa dilim, dahil hindi natin alam paano lumakad, hindi natin makita ang mga bagay dahil hindi natin maaninag. Sipin lang natin na Panginoon nasa likod lang natin, hindi naman tayo nikinig. Handa tayong saluhin kapag tayo lumaglag, handa tayong itayo kapag tayo nasalunan niya. Nandiyan lang siya sa likod natin, watching over us, making sure that what we are doing is in accordance with His will. Hindi tayo maliligaw. Lubang mahirap mag-isa, yung pag nagiging independent ka na. Sa simula, napakahirap kasi on your own ka na nga, wala kang makatulong, wala kang makausap. But we need to know ourselves, sabi nga, know thyself. And in knowing ourselves, we need to go deeper within us.
Hahalukayin mo yung kailalimin ng sarili mo para makilala mo ang kalulubog mo kung sino ka. Sapagkat hanggang tayo ay malayo sa Diyos, hindi natin yan makikilala kung sino tayo. Hindi natin may identify ang sarili natin. Always remember, sa panahon na tayo nag-aalay ng sarili natin sa Panginoon, we will always experience being on our own. Mahalaga ito sapagkat ito magpapalakas sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng sapat na tapang upang harapin ang mga hamon ahead of us. And let's always hope and let's have faith that God is always with us. Nasa likod lang natin. God is always ready to help us, to guide us.